Hello guys, samahan niyo ako dito sa pag-iikot sa Nits Hotel campsite. No? Actually, tatlo siya, Nits Hotel campsite, Hayahay campsite, and of course, yung kung saan ako nagtayo ng aking tent dito sa may uh, Sangag Cave. No? So, as you can see, ayan, ang ganda ng place. Wala kang ibang marinig kundi huni ng mga ibon at kung ano pang mga hayop na nandoon, mga wildlife doon sa lugar. So, ito yung kanilang Sangag Cave. Ayan, yung dulo niyan Sangag Cave. Ayan. So, meron siyang parang ilog, no? Ilog na nga. Sumot lang. So, ito yung kanilang swimming pool. Isa lang to sa mga pool nila. Actually, dun sa Hayahay, merong dalawa pa. At meron doon sila mga private pool. So, ayan, pinagmamasdan ko lang din guys yung lagas-gas ng food box. Medyo madumi. Hindi ko alam. Baka siguro yung mga guest talaga ay may mga makukulit. So, ayan, katabi ng swimming pool, may kita mo yung mga nandoon yung nakita nyo kanina, nandoon yung mga cottages na pwede mong i-rent, no? Ayan, according sa owner o dun sa tagapangasiwa, nasa 3,500 po yan. May mga up and down din na cottages na pwede nyo i-rent for overnight at pwede rin day or pwede rin night, overnight, no? Ang gulo ko, di ba? So, ayan. So, may mga puno. Ang daming puno dito. So, talagang presko talaga sa pakiramdam at napakasarap, no? So, ayan, moment lang muna ang lola nyo. Ayan. Di ba? Ang juba. Uy! Ayan. So, ayan. Meron duyan malapit sa pool, nakakatawa kasi if ever na malaglag ka, sa pool ka pa rin malalaglag. Sana all nalalaglag, no? Bago ka ma-fall, ayan. Ikot-ikot muna ako. Moment lang muna. Super moment ako dyan, guys. Ang sarap maglaro dyan. Parang feeling ko bumalik ako sa pagkabata. And as you can see, no, ito ay pahapon na. Siguro mga 4 in the afternoon na po ito. At wala masyadong tao na naliligo sa pool. Actually, wala din naman talaga masyadong guest, no? So, kung naghahanap kayo ng mga lugar na hindi masyadong crowded, I think this is one of the best, no, dito sa Tanay Rizal. Yan. Siya nga pala, guys, matatagpuan nito sa Santa Ines, dito sa Tanay Rizal. Madali lang siyang puntahan from Manila. Nanggaling ako ng Pasig. So, nakarating ako dito is for about 45 minutes, no? At ako ay nagmotor lamang. Meron din to mga transportation tulad ng mga pwede ka mag-commute through bus and jeep, no? Ibababa kayo sa kanto niyan, pwede kayong mag-tricycle papunta dyan. So, ito pa yung other side. Yung sa ilog kanina pinakita ko. Dalawa yung side kasi. So, ito yung sa other side. Ito naman yung Hayahay campsite, yung nakikita natin dyan. Ito ay sa banda left side nung campsite, no? Yan, meron din swimming pool na mahaba, pero I think that is for 3 or 4 feet lang po yung haba. At yan, makikita mo may mga pabibe. Diba? Kung sa office nyo may pabibo, dito may pabibe. Uy! Ganon. Ayan, so dito ako naka-stay sa Sangag Cave. Ang ganda dito, guys. Sa harap natin may another resort. Di na to part ng resort. Sa tatlong nabanggit ko kanina. Ito yung May or My King. I don't know how they pronounce it. So, ito yung setup natin. Chill lang. Meron tayong pa-ilaw dyan. Pero may mga ilaw din naman dito sa lugar, dito sa Sangag Cave. During that time, ako lang yung mag-isang nandyan sa Sangag Cave na naka-tent, no? So, ayan, dinner time. So, nagpe-prepare lang ako ng aking dinner. Siyempre, dito man lola mo dahil napagod. Luto-luto lang muna tayo. Ang aking binili sa gate kasi meron ng palengke doon. So, ang nabili ko ay adobong sitaw, no, na merong lalagyan ko siya ng dried shrimp, no. Tama ba? Shrimp, no, hipon. Bumili lang ako doon lahat. So, nagastos ko dito siguro for only 75 pesos. Lahat na po yun. Sangkap, may bawang sibuyas na, may kamatis, meron ding lahok na shrimp, no. So, dyan right now, nagsaing lang muna ako. Tapos na pala yung pagsasaing dyan. Ang gulo ko talaga, di ba? Ayan. So, tapos na ako magsaing dyan. Ngayon, magigisa na ako ng aking adobong sitaw. Nagbabaon na rin ako, guys, ng mga kalan. Ayan, dala ko yan lahat. Yung mga takore na small. Good for 2 persons naman yung ano ko na yan. Yung mga cookwares na binili ko. Sa Lazada lang din po nabili yan. Meron din sa Shopee, meron din sa TikTok. Ayan, sige, luto-luto lang. Tapos, ayan, nagdadala na ako ng mga condiments, no? So, lagyan lang ako ng mantika, syempre, for the cook-ang person. So, syempre, magigisa lang ako. Yan, bawang muna.
And then yung ating jibuyas, after ng nyawang jibuyas. Yung kalan kong gamit, infrared na po yan na deputy. So ayan, gala-gala din ako dyan. Ito yata, this one is morning na umaga. Medyo naggala ako ng konti para mapakita sa inyo guys yung mga, ano mga pwede nyo i-expect, mga amenities and facilities that you can find dito sa tatlong campsite na nabanggit ko. Yung Mills Hotel campsite, yung Hayahay campsite, and of course kung saan tayo nakastay, doon sa may Sangag Cave. Ito yung nakikita nyo sa video right now, that is the Nits Hotel. Ang cute nito guys, kasi nga, tinawag siyang Nits Hotel. The word Nitso, or ano, tama ba? Coffin? I don't know. Yan. Mukha talaga siyang mga coffin or Nitso na parang siyang apartment type, no, na hanggang taas siguro that is 1, 2, 3, 4, 5 mga 5 layers, magkabila po yan. It's for about 72 units yung pwede nyong i-rent dito. That is good for maximum of 2 persons kada nitso. Medyo natakot ako kaya hindi rin ako nag-rent dyan. Saka may dala din naman akong tent, no. Gusto nyo mas makatipid guys, mas ina-advise ko na magdala kayo ng sarili-sarili ng tent. By the way, yung tent pitching dito ay walang bayan. Binayaran ko lang po dito yung overnight stay ko. Actually, more than overnight or 24 hours ako nag-stay. Pero siningil lang nila ako na it cost only 200 pesos. At mabait po si Miss Beth. Mamaya po ay kakapanayamin natin si Miss Beth para sa mga complete rates ng ating venue. Ayan yung itsura niya guys. Ang cute, no? So, meron lang siya mga tela-tela na pwede nyo iharang if ever na kayo ay magpapahinga na sa inyong nitso. O, diba? Nitso talaga siya. Then sa likod niya, ng Nits Hotel na yan, nandiyan yung swimming pool na medyo mahaba. Mahaba talaga. Sa dulo nun, meron pa isang swimming pool na medyo mas maliit. I think that is for the kids, no? Or mga bata na pwede dyan. Pero dito pwede rin bata eh, kasi hindi naman talaga ganun kalalim. So, ito ay child-friendly yung lugar. So, medyo malaki din yung lugar. So, ingatan pa rin natin yung ating mga anak if ever na pupunta tayo dito na mas maigi pa rin yung pag-iingat, guys. Ayan. So, ang ganda ng lugar kasi according to the people, ng mga locals dito, sa aking pangangalap o pagtatanong, ay ito na daw yung pinakamalaki na campsite dito sa Tanay Rizal. At dahil ngayon siguro sa tatlong campsite ito na magkakatabi at isa lang ang may-ari. So, you don't have to pay doon sa tatlong campsite. You only have to pay once, no? Isang payment lang, then accessible na po lahat ng 3 campsite na nabanggit ko. Yung Nits Hotel campsite, yung Hayahay campsite, and of course, the Sangap Cave. So, yan, may mga baby boy tayong kasama dyan ngayon na umaga na po ito ha. Kinaumagahan, ligo agad ako kasi feeling ko kailangan ko magpa-fresh. Ayan. So, yung moment na naman, naging favorite ko talaga yung lugar na yan. Yung duyan sa tabi ng pool. Kasi nga naman talagang ang sarap magduyan dyan. Tapos nakatingin ka lang dun sa agos ng tubig dun sa river. And you know, ang saya nun, no? When you're connecting with nature, iba yung feeling na hatid nito sa akin. Kaya kahit mag-isa lang ako nagka-camp or mag-isa lang akong umaalis gamit yung motor ko, masaya ako. Pero syempre, iba din pag meron kang barkada at mga kasama. Pero okay lang naman na mag-isa ka, no? Minsan nga tinatanong pa nila kung bakit ko ginagawa yun. Hindi ko alam, siguro sa edad kong ito, iba na kasi yung hanap ko eh. I'm not into bar, hindi ko masyadong gusto yung mga may ingin na lugar. Ang gusto ko na yung peaceful, yung pwede ako mag-isip ng walang mga hadlang at yung nakaka-refresh. And of course, yun nga, as I always say, no, iba if you are connecting with natures, diba? So, ayan, medyo ligo-ligo ulit tayo pa-fresh. Ang lamig po ng tubig niyan, guys. Kasi po yung water na yan is running water. Nagagaling po yan doon sa cave, doon sa falls, no? At dumadaong yan sa river, papunta dyan sa pool. So, hindi mo na rin minsan kailangan pa magbanlaw. Ako din ako nagbanlaw niya. Sa bahay na ako nagbanlaw. Kasi nga, walang gamot yung tubig. Wala siyang chlorine na makati sa balat pag nasosobrahan, di ba? Pag yung pH niya tumataas, makati sa balat yon. Well, good thing about this, no, that's why I really love Tanay. Napupunta ako halos lahat kasi na napupuntahan kong campsite sa Tanay. Yung kanilang mga swimming pool ay talagang fresh water, no, running water talaga yung dumadalo dyan. Kaya sobrang lamig at ang sarap. So, ayan, moment lang tayo. Swim si Mala Serena ang lola mo. Jiba, gusto mo yan? Yan. Ala Serena ang lola mo pag nag-swim. Ang ganda ng lugar dito kasi yung background mo para sa infinity pool at the same time yung background mo pa
matatanaw mo ay puro puno. At ang gaganda ng pagkakatubo ng puno dito guys, no, in fairness naman. Yung puno pag tumitingin ka sa langit, parang tinatakpan niya yung langit, nakikita mo pa rin naman. Pero siya yung nagsisilbing parang umbrella or payok dito. Kaya hindi mo masyadong maramdaman yung init na dala ng araw, no, during that day. Ayan, so ayun na nga si kuya, di ba, humarang, nakakaloka. O, diba? O, shim na rin si kuya nung pagtalon yun, umangat yung tubig. Char! So yung moment ulit, pa-selfie kunyari, pero alam ko namang video yan. So ayan, tanaw-tanaw ko niya yung sa malayo, tas lamay ulit. Ang sarap talaga magbabad dito guys. Siguro nakailang talon ako dyan sa swimming pool na yan. So ayan, moment lang din yung mga baby boy dyan. No? So ako naman swim ala Serena, ang lola nyo. Ay, ala Serena daw, oy. Ang sarap talaga magbabad dyan guys. Nako, if I were you guys, puntahan nyo na to guys, no, habang hindi pa siya masyadong kilala at pinupuntahan ng mga tao. So ayun naman, may tumingin pa sa camera ko, diba? Saka dito sa Tanay guys, no, good thing about this, yung camera ko, iniwanan ko lang dyan. Pero hindi ko ina-advise na gawin nyo, ha. Pero talagang secured yung mga gamit mo kasi mababait po ang mga taga-Tanay. Ayan. At hindi rin, I feel secured kasi laking Rizal din naman talaga ako, no. So, kabisado ko rin yung mga ugali ng mga taga-Tanay. Talagang bababait sila and they're really helpful na paminahanap ka, i-guide ka nila. At sila ay talagang trustworthy na person. Hindi ko alam, pero every time na pumupunta ako kahit saang lugar ng Tanay yan, talagang mababait ang mga taga-Tanay. So, yung moment pa rin tayo dyan. Kasi nga, ang sarap talagang magbabad sa tubig. So, talagang napatagal ako sa tubig na yan, guys. Ang sarap-sarap. Meron din namang cave, kaso during that time, nung ipapakita ko sa inyo mamaya, talagang medyo nabulabog. Kaya, alam mo naman pag natural resources, diba? Once na umulan, nabulabog yung kuweba, ay medyo lumalabo. Yung mga deposits dun sa loob ay lumalabas. No? Kaya medyo lumalabo yung tubig. So, dito muna ako sa pool habang hindi pa ganun kaganda yung itsura dun sa may kuweba. Yung tubig doon sa river nila, nangyayari dun sa kuweba. So, ba't ako nawala dyan? Hinanap ko yung aking towel kasi lilipat naman tayo ng ibang lugar. Ipapakita ko sa inyo guys no, yung ano mga pwede nyo makita at maasahan dito sa tatlong campsite dito. Yung Lids Hotel, yung Hayahay Campsite, and of course, the Sangap Cave. So, ayan guys, no, yung mga up and down na kubo. Malaki po yan guys. Siguro I think it's good for 15 to 20 persons na. May mga room din yan sa loob. Ayan. So, ito yung maliit na pool nila. Pwede mong pagtampisawan. So, bumaba ako dito. Nag-moment din ako dyan. Ko pinalagpas yan. No? Hindi ka matatakot kasi hindi madulas. Yung inaapakan ko na yan. Yan, nakachinelas lang din ako niyan, guys. So, ito yung river na medyo tuyot na siya. Hindi ganun katuyot. May dumadali pa naman yan. No? So, tingnan ko muna kung safe ba yung lugar. Kasi takot din ako baka may something na hindi natin gusto, no? Actually, takot ako sa mga reptiles, no? Ang tinatakutan ko dyan ay palaka at ahas. Medyo ingat ako dyan. Ayan. Pero sabi naman ng tagapangasiwa, wala naman daw ahas dyan na nakikita pa. Wala pa. So, wag na natin hintayin. So, ayan, moment ako dyan sa batuhan, no? Diba? Feeling diwata lang wala. Pares. So, ayan, moment, tingin-tingin doon. Ang tahimik talaga dyan, guys. At ang sarap-sarap sa pakiramdam na nagtatampisaw ka dyan. Tapos, ang ganda nung view na nakikita mo. So nice. Ang sarap. So, ayan, tanaw-tanaw lang din tayo dyan, guys. Tanaw-tanaw. Ayan. And of course, ayan, nakatingin ako sa camera ko. Nagpili pa talaga. Hindi ko sigurado. Oh, jeep, gusto mo yun. So, ayan, moment ka lang dyan. O, sige. Sige pa. Moment ka lang dyan. O, jeep. Kasi bala ko dyan mag-picture kaso yung pala wala akong remote ng aking cellphone. So, hindi ako makapag-selfie dyan. So, syempre, tapos na pag-emote ko, lakad na baka yung cellphone ko ay maanod ng river na ito. Ayan. So, libot pa tayo dun sa buong vicinity para mas makita nyo ng malapitan yung ibang lugar na pwede nyo makita dito sa tatlong campsite na naman din natin. So, ulit tayo. Ayan, sige, moment ka lang dyan. Ayan, akyat tayo. Jeepa. So, ayan. Hindi ka mahihiyang mag-ikot kasi
dead mo lang yung mga tao dyan. So, ayun, bumalik ako sa aking campsite kung saan ako nakastay at magkakape naman tayo dyan, guys. So, cheap pa. Sa pagkape sa umaga, yun na mali ko eh. Naligo muna ako ang lamig bago ako magkape. Kasi piling ko, pagising ko ng umaga, ginawa ko muna dyan. Kung napakita sa video, di ko na rin na-videoan kasi nga, seryoso ako sa ginawa ko kung before yung ganap na yan. Ako ay nag-jogging at nag-exercise. No, inikot ko yung buong lugar ng jogging ako. Kasi niisip ko kung paano ko umpisan yung vlog na to. Super hubad ako, pasensya na po. OG po, gusto mo yun. May bold star ang lola mo dyan. So, napait lang ako ng damit kasi nga naligo tayo. So, ngayon ako naman ay magkakape. You know what? I really love coffee in the morning. Ayan. So, super, nagsaing na rin ako niyan, guys. Kasi, para mamaya pag lunchtime, ready na ako. Alright? So, ayan, tingin-tingin lang ako ng cellphone ko. Kahit alam ko naman na walang signal. Guys, walang signal dito. Pero, meron silang wifi and hindi ito free. Per hour po nila, guys, it will cost 20 pesos, no? Kung gusto mo lang silip-silip na mga message, meron ka mga importante inaabangan, malakas naman po yung wifi and in fairness, abot naman dun sa campsite ko, which is the Sangab Cave. Medyo malayo na po yan dun sa may wifi mismo nila kasi yung wifi ay nasa Hayahay, no? Siguro mga 15 to 20 steps, no, from the Hayahay kung nasaan nandun yung wifi. Doon din ako nagbayad. Bibigyan ka nila ng QR code. I-enter mo lang yon once na nag-enter or nag-login ka doon sa kanilang wifi. Ang kinuha ko dyan parang 3 hours kasi nga I have to check yung CCTV ko sa bahay. Kung kamusta yung mga pets ko, kung sila ay kumakain ba at sila ay okay ba o naggarambulan na. So, super muni-muni lang ako dyan, kain-kain, guys. Ayan, sige, update ko pa kayo sa ibang mga ganap natin dito, guys. Dyan muna ngayon. Ito nga pala, guys, yung pupuntahan natin ngayon ay papakita ko sa inyo mismo ng malapitan yung Sangab Cave na kung saan doon tayo nagtayo ng tent sa campsite na ito. It's one of the campsite among the three na nabanggit ko kanina ng paulit-ulit. Yung una yung Lids Hotel campsite, yung sumunod yung Hayahay campsite. Itong pupuntahan natin, yung pangatlo, yung Sangab Cave. So ito yung way nila, akit ka lang ng konti and then turn ka lang sa iyong bandang kaliwa. Makikita mo na agad, no? Hindi ka na kailangan lumakad ng napakalayo para marating yung cave. Actually, mula dun sa kinakatayuan ng aking tent, dun sa campsite ng Sangab Cave, ay tanong mo na ito, yung Sangab Cave na ito. So, right now, sinarado po siya, makikita nyo dyan. Sarado yan. According dun sa tagapangasiwa o caretaker na si Miss Beth, sinarado ito ng DENR dahil nga po
may mga makukulit pa rin na mga guests na pumapasok dun sa loob. Medyo malayo po yan pag pinasok mo sa loob, no? Medyo madilim. Pwede naman siyang pasukin, yun nga lang kailangan mo magpatulong no, sa mga tour guide. Kailangan may tour guide ka. Sobrang layo pa po niyang papasok at sobrang lamig daw sa loob niyan. Doon ang gagaling din po yung tubig na lumalabas dyan. Right now, sabi ko nga kanina sa video ay umulan, kaya medyo nabulabog yung loob ng cave, kaya yung lumalabas na tubig papunta dito sa river ay medyo malabo. Pero maganda po ito guys, parang lagoon kapag hindi maulan. So, best time na pumunta dito ay yung mga hindi masyado maulan na araw. Dahil nga medyo patapos na yung summer, medyo nag-uulan na, kaya nga medyo malabo na yung Sangabird. But you don't have to worry kasi nga kung ayaw mo maligo dito dahil malabo, may mga pools o may mga swimming pool naman na pwede mong paliguan. So, you will still enjoy yung ibang amenities, hindi lang itong Sangag Cave. Dahil nga, good thing about this, tatlo yung campsite na binayaran mo. Okay, you don't have to pay for the 3 campsite, no? One-time payment, then accessible na po lahat yung tatlong nabanggit na campsite. Medyo paulit-ulit tayo doon, guys. Gusto mo yan? Yeah, may mga nagalit. Umaga na rin kasi to guys, no? So, umaga na sila pumunta dyan, no? So, mga around 7 a.m. in the morning. Ako kasi nag-overnight ako dyan. So, balik tayo dito guys. Napapakita ko naman sa inyo iba pang pwede mong makita dito. So, pag akyat mo na sa bandang kanan naman, ayan, madami silang pwede mong paliguan at maraming mga comfort rooms, no? Wala nga lang nakalagay kung pambabae o pang lalaki. I think everybody or everyone could use itong mga comfort room na yan. At may bata pa nga tumakbo. Nagulat ako. O, diba? Kasi saan ba papunta yung bata niya? Papunta siya dun sa monkey, diba? Monkey Annabelle. Oy! And right now, ayan, pwede ka rin dyan magtayo ng tent. Kasi na-focusan ko yung mga batang to, pinapakain nila yung monkey. May dala silang mga baon na saging at ayan na nga. Nakakatawa yung eksena dyan guys kasi yung monkey. Hindi ko alam kung ayaw niya ba ng saging na binigay sa kanya, ayaw niya ba ng lasa. Ay, inabot niya, o diba, ang galing, o diba. Medyo nalito ako nung nakita ko to eh, parang nananalamin ako. Diba, huwag ganun. So, natatawa ako dyan kasi parang nasa mid ba siya o ewan. Ayan, kain lang ang person. Ayan. Parang binitawan niya, di ko alam. Naghanap ba siya ng tubig? Hindi ko rin alam kung paano ko siya papainumin that time. So, yung banda doon, may makita ka pang parang private na rin yan. So, part pa rin yan ng hayahay. So, merong may ilog pa rin. Kaso hindi na ganun kaganda yung ilog kasi medyo tuyot na. Then, ayan. Ito naman guys, yung pupuntahan ko. Hindi ko na mapapakita sa inyo ha. Kasi gumawa ko ng hiwalay na video niyan. Yung papunta dyan, yung way na yan, yung parang may hagdan, no? Paakyat po yan. Siguro mga 5 to 10 minutes na doon ka na sa pinakaantaas. Yan naman po ay yung way papuntang grotto. Yes, you heard it right guys. Meron silang grotto dito. Na doon po si Senior Pio. Saka si Mama Mary. No, hindi ko na nga isinama sa video na to kasi masyado na mahaba. Baka maloka na kayo kakatalak ko. Tapos meron, hindi ko alam kung anong tawag dyan. Ano bang purpose nito, no? Pero tingnan natin yan eh. Nakalock siya. Hindi ko alam kung pwede ba ding i-rent yan. Anong balak nila dyan? Bahay ba yan? O baka lalagyan nila ng mga animals inside. Kasi itong farm na ito, I mean itong campsite na to, parang balak nilang gawing farm. May mga chicken, meron ako nakita dyan na may mga isda. May nakita rin ako dyan na parang yun nga isda. May fish pan. Ang gulo, di ba? At meron ding yung may monkey nga. So, ayan. Hindi ko alam ang tawag dyan. Try mo sumigaw dyan, guys. Kumanta ako dyan kasi hindi na nahagip dito sa voice recording ko. Ang sarap kumanta dyan. Moira yung ano mo, atake. Medyo madumi sa loob. Di ko alam. Baka pinapasok to ng mga hayop. So, ganyan yung loob niya. Para siyang, ano din eh, parang room. Siguro ba, balak siya ng ilagay dyan. Baka tigre or leon or giraffe. Ewan ko, basta parang may balak sila dyan. Di ko na natanong dun sa caretaker kanina eh. Ayan. So, babalik lang tayo doon sa pababa. Sige, check lang natin. Ayan. Binalikan ko si Monkey Annabelle. Kasi baka na-miss niya ako. Di ba, malay mo naman. So, ayan. Kagabi kasi may mga batang pumunta dito. Kasi guys, no, yung mga locals dito, yung mga taga dito talaga, ay libre sila nakakapunta dyan. Kasi yung Sangag Cave naman, yung owner nitong lupa na to, they cannot own dyan, no? Yung Sangag Cave. So,
pwedeng pumunta ang kahit sino, especially yung mga taga doon at wala silang bayad. Not unless, of course, mag-rent sila ng mga kubo o yung ibang amenities ay gagamitin nila na nasasakop na itong Sangag Cave, no? Pero yung cave, libre lang talaga siya. So, any moment, they can enter yung Sangag Cave. Kaya nagtataka ako nung gabi, ako lang mag-isa dun sa Sangag Cave na nakatayo ng tent, pero may mga naglalakad, no? So, yung pala ay open nga to public, itong Sangag Cave na ito. So, ayan, pinapakita ko lang sa inyo yung kabuuan ng Sangag Cave. Sa harap, ayan, yung nakikita nyo na may mga kubo, may mga cottages. Hindi na po yan sakop nito. Ang may-ari na po niya na iba, yan po yung May or Myking, I don't know how they pronounce it. Tapos nung pag-alis ko, yan, may mga nakatao na dyan dun sa pwesto ko kasi nagligpit na ako ng tent dyan. So, yung mga day tour lang. Ayan yung motor ko, Suzuki Bergman lang ang Malakas. Ayan, naka-ready na po yung gamit dyan kasi ngayon ay bala ko na lang libutin ng buong vicinity o yung mismong lugar para to show you what you can expect inside sa tatlong campsite na ito. At yung mga motor, malawak po talaga yung kanilang parking, yung mga motor dyan, no? So ito, papakita ko sa inyo, ito na yung mga riding community na nakapunta na dito. Shout out po sa inyong lahat. Yung mga stickers na yan, they're all the community, riding community na dito sa Pilipinas, all over the Philippines na nakapunta na dito sa Sangag Cave. So yan, nagdidikit sila ng mga stickers. Wala naman akong ganyan, so wala akong didikit. Kulangot, char! So ayan, nilibot ko lang kayo dyan sa buong amenities. Ayan. So yun yung napunta natin kanina yung Sangag Cave. So makikita mo bandang right side again, yan yung ating Nits Hotel. Ayan. Nadaanan ulit na hagip ng aking camera. Hinahanap ko actually by this time si Miss Beth kasi nga i-ambush interview natin siya. Gusto lang natin malaman directly coming from her kung ano ba yung mga rates na dito na sa tatlong campsite na ito para mas malinaw, 'di ba? Kasi ako kasi nalito din ako kasi siningil lang niya ako. For the overnight stay ko, actually more than 24 hours ako nakastay doon sa Sangag Cave, pero it cost only 200 pesos. Again, ito po yung Nits Hotel. Ayan, Nits Hotel. Ayan. Pinori ko na kanina ha. It's, ayan, Tom, no? Ayan, mukha siyang apartment na Nitso. Di ba yun sa mga public cemetery, ganun itsura niyan, parang patong-patong. Ayan, so pagpasok mo dito pala, yung si Doggy Borlogs. So, hindi naman talaga dyan yung daan. Ito yung parang likodan. O yung side, na yung gilid ng Nits Hotel. Siyempre, mahagip ulit ng ating camera yung infinity pool nila na pinagliguan natin kanina. Sa dulo nandun yung maliit. At ito yung mga kubo. I think this one is the 3,500. Na up and down, may mga room din po yan na kubo na pwede nyo rent for the whole family. Ito naman yung loob ng Nits Hotel. May guard sila, hindi mo kaya. May guard. May K9. Char. So, ayan. Aakitin mo yung paakyat. Ganon siya yung, ano bang tawag dito? Yung pasilyo niya, ganyan yung tsura niya. Oh, chipuan. So, pag umakyat ka dito, ang ganda ng view mo din. Kasi masarap mag-coffee dyan. Alam mo yun. Moment ka. Kasi kita mo yung pool. And then yung other side. Ito naman yung mga parking ng mga sasakyan. If you have 4-wheel, sedan, kotse, van, diyan mo yan pwedeng i-park kasi napakalawak po ng kanilang parking. So, ganito yung itsura ng mga Nits Hotel. Ayan, parang masarap dito kung ano kayo, no, buong Pawa, meron kayong team building for the company kasi it's 72 units yung kanilang Nits Hotel and every unit na yan ay good for maximum of 2 persons. Kasya po kahit gaano pa kayo kalaki kasi malaki din yung space na in fairness. So, ayan, ganyan siya. May mga cortina lang siya na hahawiin mo if ever na gusto mo na matulog. So, bababa ulit tayo at hahanapin natin si Miss Beth. Yung katapat yan po yung Myking o yung Myking. I don't know how they pronounce it. Hindi siya ganun kalaki, pero okay din yung lugar na yan. Medyo, medyo kalma lang din yung lugar na yan. So, ito pa yung other part. Ang laki po talaga kasi ng lugar nila. So, ito nang nakabili nung part, nung lupa na to. Pero according to the people here, puro rights daw talaga yung mga lupa dito. So, usually ganun naman talaga pag Rizal eh. Bihira po yung may titulo sa lupa. More on mga rights talaga yan. Pero, diba, sulit na kung nakabili ka dito ng lugar. Yung inaakit natin ngayon, tumawid ako dun sa Myking.
na isa pang resort na hindi na part ng 3 resort na nabanggit natin kanina, no? So, inakyat ko siya. Meron din silang sariling grotto. Ayan yung paakyat. Safe naman siyang akyatin. Mag-ingat ka lang din. Pero hindi siya ganun kahirap eh. Meron silang sariling grotto dyan. Tao po. So, ayan. So, ayan yung may mga ribu-ribulto dyan. So, diba? Maganda rin to pag mahal na araw. Pwede kang pumunta din kasi may grotto na pa. So, pag inakyat mo, ayan, wala kang makikita, puro bato. Kakaloka. So, ayan. So, di ko na inakyat pa sa pinakang taas kasi pagod na ako on that time. O, diba? Yan, pabalik na ako at naguluhan na nga ang camera. Ayun. Hindi pa naguluhan na siya kasi pababa na ako dyan. So, I need to keep myself na safe. And pababa nga na nga tayo, guys. So, sa mga nagtatanong, this is the moment of truth. Ito na po si Miss Beth. Hi, Crush. So, right here, good afternoon everyone. Nandito tayo ngayon sa si Ate Beth, tama ba? Apo, sir. Si Ate Beth po yung caretaker o tagapangasiwa po nung Alas dito. Hello, magandang hapon po Ate Beth. Good afternoon din po. Ate Beth, pwede niyo po bang sabihin sa amin yung magkano po yung mga rates po dito? Opo, sir. Yung ano po namin, yung up and down po na cottage, bali po 3.5 yun overnight. Opo. Tapos po, yung per head po namin, sir, 250 per head. 250 Overnight per po head, yun. overnight. Opo. Pag dito po, 150 per head. Access po lahat na pool. Tapos isang batis. Bali, tatlo po ito ma'am, no? Bali, yung isa po yung Opo. Sangak Cave. Doon ako naka-stay Opo, overnight opo. kagabi. Tapos yung isa, ay, ito, kasama ko ba ito yung Nits Hotel? Opo, sir. Access po yan. At saka yung Ayahay campsite. Kasama rin po Ano ito yun. napuntahan po yun? Saan po ba yun? Ito po sa kabila. Ay, yung kabila? Opo. Video ko na yun. So, all in na po Opo. yung price na yon per overnight. Opo, Pwede sir. mo pupuntan yung aliman sa tatlo na yan. Access po yun lahat. Ayahay, Nets Hotel at Sangab Cave. Okay lang po ba yung walk-in? Ako walk-in. Opo, sir. Nag-chat pala ako sa inyo. Opo. Pero pag walk-in, okay lang po. Okay din naman po. Ayun lang po. Beth, Ma'am Beth, maraming salamat po. Opo. Thank you din po. Tapos, saan po pa pwede pa makontak po yung ating campsite po? Sa may page naman po kami, sir. Pumunta na lang po kayo doon. Doon din po, kahit anong sa tatlong page na yun. Opo, Ang opo. na-chat ko kasi yung Nits Hotel. Nets Hotel. Doon po kayo chat Opo. agad. Well, may nag-reply ba sa inyo, sir? Meron naman po agad. Okay po. Kaya nagpunta din po ako after nun. Opo. Yung Beth, Ma'am Beth, maraming salamat po ulit. Sige po. Thank you Sige din po. Thank you po. Opo. Ingat kayo, sir. Yun lamang ganyan sa muli. Maraming salamat sa pagsama sa another motovlog na ito, guys. So, maraming salamat. At kung kayo ay bago lang, please subscribe. At huwag kalimutan i-hit ang ating notification bell. Yun lang. Maraming salamat. Love you.